ipapastol nga natin itong mga alagang itik natin. At yan nga po, asa ba tamo agyan eh. Woo! Woo! Hinay lang ba di kay magkuhan sila. Woo! 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 Napalaos na po tayo mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang seo natin. Dito kasi marami po talagang makain mga kabebe. Problema nga lang po is yung tubig. Isa ngayon po is wala pa naman pong init, tas maaga pa. So, itong mga alagang seho po natin is ipapastol muna natin temporary. Limited lang muna yung oras na naman ulit nila dito. I-explain ko po mamaya, charot. Magmamalitis na naman po tayo mamaya mga kabibi. Bakit ko pinastol na naman itong mga itik ko sa ganitong area, tas limitado na naman po. At yun din yung pag-uusapan nga natin later. At yun nga, magpapastol muna tayo mga kabebe. At yun nga, ang sarap nga pagmasdan itong mga alagang seho natin, kahit ang sakit-sakit sa mata, tignan yung ganyang sitwasyon. Pero okay pa rin yun mga kabebe, kasi nga ay kaya naman po ng mga alagang itik natin na kumain po kahit walang tubig. So ngayon po ay papastol nga natin sila. At ito nga po mga kabebe, marami po tayong makikita dito na pwede nilang makain, katulad nito, subing. Naging ganito na mga kabebe, tumubo ulit kasi nga po ay tawag nito. Dahil nga po sa hindi na nila kuan mo nito, matrutol kasi nga walang tubig. So nagtubo na siya. So mga isang buwan na talaga dito. Halata mo talagang isang buwan ng ganitong walang katubig-tubig yung area. Kasi pagmasdan mo pa lang is makikita mo talaga kung ano po talaga yung problema. At yun nga po mga kabibian, doon nga yung mga alagang itik natin. So susundan po natin yung mga alagang itik natin. Bade, halay mo diri bade. Kaya tong itik mo katag ni karon. Yan, at ipapastol nga po natin. Pugni dito ba de? Pugni dito, diri na pugni dito kay pa di na masaka. Yung ganun pa. Paos na paos. So ngayon mga kabebe, medyo makulimlim po yung panahon. Parang nakikita nyo naman na medyo makulimlim po talaga. At yun nga, itong alagang itik natin is kakain po talaga ito sila kasi morning is ito talaga yung oras na gutom sila kasi nga ay mahaba nga yung oras nila ng pagpapahinga ng gabi. So ang mangyayari is hahanap po talaga sila ng pagkain. At yun nga po mga kabebe, lagi kong sinasabi, hindi porket andito na sila sa area or pinapastol na natin sila ay hindi na natin sila papakainin ng feeds, kundi ay papakainin pa din po natin sila. Yun nga lang ay in-adjust, at yung pagkain nila in-adjust ko din pati ang oras kasi nga gusto ko itong masanay itong mga alagang seho natin. Ang kuan lang yun mga kabebe, ang problema lang is ilinagay mo na sila dito sa area, ipinastol muna, tapos hindi mo pa sinasabayan ng feeds, problema mo na yun. Pero sa akin kasi mga kabebe, pag ganitong weeks pa lang po sila, hindi pa sila nag-isang buwan, is tuloy pa din po talaga yung pagpapakain natin ng feed sa kanila kasi nga is anong tawag nun, para yung mag-absorb nga, yun yung sinasabi ko, ma-absorb nila yung mga feeds na kinakain nila, kasi iba din pa din po yung epekto ng feeds kasi nga may linagay na sila doon na probiotic o ano pa bang andon na hindi din po maibigay ng palay o ano ba, hindi kasi hindi naman po tayo alam ko ano yung mga feeds na yan. Basta importante pa rin po yung feeds mga kabibe. At yun nga po mga kabibe, ito na nga itong mga alagang itik natin, magalaw na po talaga sila. Naghahanap sila ng tubig, pero yung problema ay sorry kasi nga ay dito muna sila ilalagay ng duckguard nila lang, inayay nila. Yan nga po yung mga alagang itik natin na ipapastol nga po natin dito po sa dry area. Dry area kasi halatang halata mo naman talaga nga dry na dry po talaga mga baby. Pwede ka nga dito matulog. Oh, tingnan mo itong mga alagang seho natin, ganyan po sila ka-alerto. Ay, yung maliliksi na po talaga sila, yung makulit, yun nga lang is pag ganitong area talaga mga kabibi is
bantay talaga tayo. Ganyan po yung mga alagang sayo natin pag kumain. Pag gutom, hindi yan sila takot ng tao mga kabebe. Kasi nga pag ito, katulad mga tanghali-tanghali na, ang hirap mo talaga sila kunan ng video mga kabebe kasi nga hindi talaga sila lalapit sa'yo. Tingnan mo ngayon, no? Sila nang lumalapit sa akin kasi nga is gutom. Gutom, akala nila may bitbit tayong pagkain. Ganyan lang po yung mga alagang itik natin mga kabebe, oh. Alam na talaga nila, kanabitang mutuhi ka ng humay nga nagbitay ka ng subing, yung mga palay na ganyan, alam na po nila yung paano yan, kanabitang kuuton, abuton nila ba, kay kakain talaga sila. Yan po yung nakakaganda mga kabebe. Yan. Bali dito natin balino kay dagan subing dito. Yun nga ay itong ang itik natin kung saan yung pagkain ni pastol talaga natin na ipastol ito mga kabebe pa at sa ganun o mamaya medyo mainit-init na is mahirap yun para sa kanila kasi nga ay ito ay seho pa naman. Ang problema mga kabebe kung ito ay yung mga nangingitlog na itik hindi mo talaga malagay-lagay dito sa ganitong area. Pag yung mga itik natin yung malalaki natin lagay mo dito mabaliw ka. Hindi sila maglalagay dito. May sarili talaga silang pag-iisip. Buti na lang itong mga ganito, kahit papaano is, nakokontrol po natin yung kakulitan nila. Ito din po yung nakaganda sa yung dumalaga yung itik na 3 months. Yun. Ilagay mo dito sa area. Tas ganitong mga sayo is, maganda mo sila ilagay sa area na dry kasi nga kaya nilang mag-survive. Hindi katulad po ng nangingitlog nating itik, yung malalaki na. Hindi mo talaga malagay dito. Yun yung problema. Kaya maghanap ka ng tubig or yun nga, advice ko lagi, pa-water pump ka palagi. Tingnan mo naman mga kabebe. Ang saya po talaga tingnan mga kabebe na yung mga alagang seho mo is yung kampanting-kampante ka na ba na yung ganito, yung nalagpasan mo yung stage na critical. Pero ganitong edad talaga mga kabebe is still critical pa din po. Hindi pa din po tayo totally na magkumpiyansa lalo na po pag ganitong panahon, ganyan no. Medyo makulimlim po yung panahon. At yun nga, ito nga yung number 1 na babantayan natin. Hindi lang po talaga yung init ang babantayan natin pag ganitong seho sila. Mas maganda pa siguro konti yung init, yung kasi medyo natatansya natin yun, pwede natin sila ipasilong, pwede natin sila ilagay kahit sa area na hindi masyadong mainit, ganun. Pag ulan talaga mga kabebe, pag ganitong mga seyo, hindi na talaga natin sila maipapastol pag ganitong umuulan na kasi malaking problema yun mga kabebe. Pag ganitong hindi pa nag-isang buwan itong mga seyo natin, dapat po talaga pag umulan, wag na natin silang ipastol. Kung balak mo pa rin ipastol, is malaking problema yun. Kasi may tendency talaga mga kabebe na itong mga alagang itik natin is baka magkasakit ba, yung baka magkasipon. Yun yung mahirap mga kabebe. Once pa naman na ito matamaan ng sakit itong mga alagang itik natin, pahirapan na po talaga na makarecover ito sila. Kasi nga, pag once na kasi na manghihina sila mga kabebe, mahirap na talaga sila i-recover. Naka-encounter na po tayo ng ganyan, mahirap na po. Sure na talaga yun na nasa 80% talaga yung kuan ng buhay na nila. At yun nga po mga kabebe yan, dito na nga po yung mga alagang, pasagdi lang ba di? Di yun tato, boss. Para kuan ba, tawagan ni, makakaon sila. Tabugo na to be. Bade! Isbog ng itik dire sa ubos kay dagan subing. Kay mintras wa pay kuan adlaw kay unya ani balik na to didto. O yan na naman po mga kabebe at ipapastol nga natin itik natin. Alam nyo ba mga kabebe na pag ganitong dry area po mga kabebe, pag marami pong nakakain nila, ang dali po nilang maubos yung isang area. Totoo po yun. Pag dry area, yun din po yung nakaganda ng dry area. Kasi kung ano yung makita nila, kain yan sila ng kain kasi dry kasi yung area. Pag samantalang may tubig, goods na goods po yung may tubig kasi nga kain, inom. Ang nangyari kasi dito, walang tubig. Kaya kung ano lang yung nakikita nila sa area, clear out talaga yan mga kabibe. Yun din po yung nakaganda pag dry area na ilagay mo itong mga seho. Maubos talaga nila kung anong meron dyan sa area na yan. At yun nga po mga kabibe, itong mga alagang seho natin, malalaman din po natin ito pag
yung uhaw na sila kasi hindi na po sila mapakali. Kanang lihok na kay sila ba. Muni nga, ato dyan ning ipastol, nara kong body, oh. Oh, ganyan lang po mga ka-baby. Ang easy lang po talaga alagaan itong mga itik natin. Ganyan lang kasimple yung mag-abog-abog, ginagmay ba. Ilipat natin sila dito kasi nga ay maraming pagkain. Ang problema, di nila makabot ba, di nila maabot. Pero dun sa baba, marami talaga dun na area, maraming subing dun na pwede nilang kainin. Tignan mo naman yung iba, oh. Kaputon jud nila ba, bisag nagkalisod na. Oh, nakakatuwa po mga ka-baby, mag-alaga po ng mga seho, lalo na pag ganito. Pero yun nga, nakakainis din minsan. Nakakainis nga, nakakatuwa. O, tignan mo, pupunta na sila doon. Akala mo naman is ilalagay na sila, ibabalik doon. Pero mamaya ko pa to sila ibabalik mga ka-baby. At yun nga, ipapastol ko pa nga itong mga alagang seho natin para naman sa ganun ay makakain na sila. Kasi mamaya, ilalagay ko na naman sila dun sa matubig. Yung matubig kasi minsan mga ka-baby, pag sobrang dami din ng tubig is nahihirapan din itong mga seho natin kumain sa area. Kasi nga, hindi nila maabot. Kaya kung magpatubig man, maganda yung istambayan nila is tubig. Tapos yung kainan nila is normal lang na tubig. Yung maabot din po ng mga nguso nila. Yun din po yung isang advice. Ala, nakakatuwa talaga mga ka-baby. Tignan nyo naman yung iba, oh. Agay, paspas kay mo kaunog ka ng humay. Ang lakas na nila kumain ng palay. Nakikita nyo naman yan. Oh, yun oh. Nakakatuwa talaga. Oh, andun sila. Tingnan nyo. Oh. Yung mga itik natin oh. Yung subing na yun, yun ang kinakain nila oh. Naabot na nila mga kabibi. Agay. Bukas na naman po ay dito ko na naman po sila ilalagay ulit. Kasi ang lawak mga kabibi, ang daming mga subing. Yan nakita yung mga ganyan ginto-ginto. Yan na yung mga subing na kanang nanurok na nga humay. Kasi nga sa sobrang tagal na dito ay hindi pa talaga nila nasimula no. Muna yung nakatsada sa kuanoy kanang dry area. Pwede mo talagang mapastol yung mga alagang itik mo pag ganitong dry area talaga mga kabibi. O ando na yung mga itik natin yan. Tingnan nga natin. O, tanawa mga kabebe. Tsada jud kay ning inani oy, karabit ang kuan, inani nga area ba kanang maraming yung dry, maganda din pala yung dry area. May magandang maidudulot pa din po talaga. Kasi tingnan mo yung mga alagang itik natin, no. Ito yung maganda talaga ng dry area kasi hindi po sila takot sa akin. Hanap talaga sila ng makakain nila. Tingnan yung mabuti, oh. Yung iba is nakaupo nang kumakain kasi nga marami talagang makain dito mga kabibi pag ganitong dry area. Yung mga hindi nakain dati, pero dito na area talaga mga kabibi dito. Yung mga alagang itik ko dati, yung malalaki dito ko na ilalagay before. Kaso lang mga isang buwan na din yung lumipas, yung nangyari nagtubo ng ganyan no. So ngayon, yung pumalit itong mga seho ko na naman. Pero yun nga kasi nga ay wala talagang kuan dito mga kabibi pag ganitong pastol. Maganda po talaga kasi nga ay yun nga. Pag ganitong seho mga kabibi, malaki talagang matitipid mo. Sobrang laki po talaga ng matitipid, sobra-sobra po. Kasi nga yung nagastos nga natin ng feeds ay mas marami pa nga yung nagastos ko before kaysa ngayon. Oy, asa man tong saba kayo toro. Oh, nawala na yung iba. Pero yun nga, oh, tignan mo. Wala, nakakatuwa talaga mga kabibi na ganito. Yung marami silang makain. Tapos wala kang linalabas na pera. Kaysa naman, ang dami nga nilang makain, pero unlimited naman yung perang lumalabas. Sa atin, maraming makain, wala tayong perang linalabas. Yun nga, yung nga mga kabibi, kasi nga hindi nga po tayo nagpakain ng morning, malaki po talaga yung natitipid ko, sobra po talaga. Kung sa feeds lang po, masasabi ko, sobra po talaga tayong nakakatipid. Kasi ang resulta naman kasi mga kabibi, makikita mo din naman kumpara sa feeds tas sa organic na pagkain. Katulad din naman mga kabibi ng feeds tas organic, malaki din naman sila. Yun nga lang, ang nakaganda talaga is yung expenses natin ba.
sobrang nakakatipid talaga tayo pag ganitong lumalaki yung mga alagang itik natin na di na natin kailangan na pakainin ng feeds basta may ganitong area. Kaya tayo dito po sa feeds ko po ay focus po tayo sa pastol or free range. Kasi nga ay kung poultry yung pag-usapan mga kabebe, ako dyan kasi nga hindi ko talaga naranasan minsan ng poultry. Yun nga, nakapunta lang ako ng isang poultryhan ng Mangitik, pero yun nga, hindi ko talaga totally kung ano yung paraan ng pag-aalaga nila. Pero tinanong ko dun sila kung ang sabi nila, mas gusto din daw nila ipastol yung mga alagang itik nila, pero yung problema is malayo sila sa area. Yun din po yung problema nila. Tayo mga kabebe, opportunity na natin yung ganitong sitwasyon. Kaya tingnan mong mabuti yung mga alagang itik natin na kumakain yan po. Mamaya mga kabebe, kasi nga ngayon is alas 5 pa lang po ay tama-tama po mga alas 8 is ilalabas na natin itong mga alagang sayo natin sa area na matubig at sa ganun ay makainom na. At yun nga po mga kabebe, tignan nyo, nabubusog na talaga itong mga alagang sayo natin. At yun nga, kahapon hindi ko talaga sila malapit-lapitan kasi pag dumaan ka, takbo agad sila. Ngayon po, muning resulta sa mga gutom nga mga itik. Tawa. Nakakatuwa talaga mga kabebe. Ibang-iba po talaga na nakikita mo yung mga alagang siho mo na pinapalaki mo hanggang sa day 1 at sa ngayon na naipapastol mo na. Nakakatuwa po talaga. Iba talaga yung happiness. At yun nga, sa mga bago lang po dito sa channel ko, please naman po, makisuyo naman po yung duck girl nyo. Pag-gift nyo na lang po sa akin kasi nga ay yun nga, mas ganaan, mas nagustuhan na ako karon mga kabebe nga yung mag-vlog, yung mag-share, yung magsalita-salita lang, yung ni-enjoy ko lang yung ganito. Tas katulad nyo nga, sinusuportahan nyo palagi yung videos ko. Thank you so much po sa lahat. Sobra po talagang na-appreciate ko po yung effort nyo na pagpapanood ng video. Kahit minsan ay nakakaboring yung video ko, is patuloy pa din po kayong sumusuporta sa akin. At yan nga po, tignan nyo yung mga itik natin, no? Iyang kakabuto ng humay. O, ang isa, umuupo na. Kain pa din siya ng kain. Wala po itong mga kabebe, yung hindi po tayo nakapag-edit ngayon. Diretso talaga ito na video. Kung may load pa lang ako, malapit lang ito sa bahay. Wala na, nag-live na po tayo. Hindi po tayo makapasok-pasok sa live kasi nga 700 subscribers pa lang po tayo at hindi pa po talaga ako monetize. Kaya, makisuyo naman sa inyo. May ganon, makisuyo. At yun nga po mga kabebe, wala po tong kating-kating, diretso on the spot talaga akong nagbibideo. Kaya ay, yun nga, ayaw ko din po masyadong nakikita yung mukha ko dito sa video ko kasi nga sobrang laki ng mukha ko. Nakakawalang gana. Nakakawalang gana, baka mawalan kayo ng gana pag mukha ko yung nakikita nyo dito. At yun nga po mga kabebe, yan yung mga alagang itik natin. At andun na naman yung kulungan natin. Sa kalsada lang naman natin sila itatawid. Pagkatapos nito is yung area ng may tubig dun. Kaya maganda din po yung ganito mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, medyo mainit-init na po ngayon. Nakikita nyo naman po yung yung kwan ng araw. Kanina parang yung mauulan. Hindi natuloy. Maganda din po yung hindi natuloy mga kabebe. Kasi nga pag umulan, nagkataong umulan, itong mga alagang sayo natin sure na sure po talaga na doon to sila sa kulungan nila. So ngayon po mga kabebe na alas 7 na po ng morning. Tas itong mga alagang itik natin is maingay na. Tas yung mahalata mo sa kanila na hindi na tala sila kumakain. Yung magalaw na sila masyado, hindi na po sila katulad kanina na pagdating pa lang ay sunggab kaagad sa kainan. So ang nangyayari ngayon mga kabebe, pag ganitong mainit na talaga, ito yung sinasabi kong limited time lang po yung ilalagay natin sa kanila pag ganitong dry area pong paglalagyan natin. Kasi nga wag po natin itong
Damit ang biglain tong mga alagang itik talaga natin sa ganitong mainit yung area. Ito yung problema po talaga sa dry area, at maganda din po itong dry area kasi nga po ay naipapastol po natin itong mga alagang itik natin. Kumakain pa din po sila kahit ganito yung area na paglalagyan natin. Yun nga, lagi kong sinasabi, hindi po talaga totally na dito natin sila ilabas sa buong araw. Kasi nga po ay hindi po talaga ito sila pwede sa mainit na area talaga mga kabebe. Yan, ganito. At so ngayon, kasi nga ay alas city na ng Rubinga ba diyan na raw. At ngayon nga ay alas city na po ng morning. Masikat na talaga yung araw. Tas pag ganito talaga na init na sa pakiramdam nila is parang nababaliw-baliw na itong mga alagang itik natin, nang gigigil na talaga sa tubig. Siguro kahit pa alas city, siguro mga kabebe, kung hindi lang ganito nakainit, yung sikat ng araw is wala sanang problema. Ikaso naiinitan, mas nagtitrigger po sila pag ganitong mainit po talaga yung area po talaga mga kabebe. Yan. Sige, diha mo kay mga tusok mo. At yun nga po mga kabebe, yun nga, may sasabihin ako sa inyo, pag ganitong nakikita nyo ganyan, no, yung pag ganyan, no, tapos natutulog, yung may tinik, kanang naikuan ba, naitusok, iwasan nyo yung mga ganyan, kasi nga ay didikit yan sa mga paa nila, tas kanang muhubag, rabadayon na. Nanginani, kanaw, yan. Iwasan yung makatapak sila ng ganyan. Problema po yan, kay magkiang-kiang na sila madugay. Naman mo diha nga perting luaga. Yan nga po mga kabebe, itong mga alagang sayo nga natin is ilalabas na nga natin sila sa area. Agay, diribo mo nang agi. Pertin yung brighta. Yung iba mga kabebe, andun na, naguna na doon kasi nga ay alam na naman nila yung papunta na doon. Kaya pag ganitong sayo talaga is memorize din po nila yung dadaanan din po nila. Yan, kunti. Hinga ng daan-daan lang talaga natin sila itulak mga kabebe, kasi nga mahirap talaga itulak itong mga sayo pag ganitong area. Kasi nga po ay tignan nyo naman, makanang mapiang dyan ni sila inani mga kabebe, kasi minsan pumapasok yung paa nila, tas yung mga kasama nila ay nagtutulak-tulakan na. Yan po yung isang problema pag ganitong sobrang malalaki talaga yung nangliki sa basakan ba. So ngayon po mga kabebe is going home, charot. Ipapastol na natin sila dun sa area na pinaglalagyan natin na matubig. Kaya dun muna sila na naman hanggang hapon. Tapos mamaya hapon din, mga alas 4. Depende mga kabebe, kung wala na po yung sikat ng araw is ipapastol na naman ulit natin itong mga alagang sayo natin. At sa ganun ay mga alas 5 ng hapon ay papakainin ko na naman sila ng feeds bago natin sila ipasok sa kulungan po nila. At yung iba nga mga kabebe, andun na nga, umuna na, tas ito na lang yung last po na hinayaan lang po natin sila na kumain. Yan po yung buhay po ng isang mang-iitik. Hindi po natin kailangan dito ng kung ano-ano mga kabebe. Kung sobra mong talino, wala ka namang diskarte, di ka pwede dito. Kaya kailangan talaga sa mundo ng duck farming is madiskarte lang po talaga. At yan lang muna sa ngayon mga kabebe. Sana nga po ay suportahan nyo po yung mga sa susunod po na mga videos po natin. Kasi nga araw-araw tayo mag-update sa mga alagang sayo natin. Kasi nga kung first timer ka, doon tayo nakapokus sa mga interesado talaga, sa mga OFW na gusto magsimula ng business, sa lugar nyo ay malawak yung area, or sa mga nag-retire na mga kahit anong work mo, gusto mo na mag for good, is in sa'yo itong negosyo na to, pag-iitik. Walang problema kahit hindi ka masyadong pumunta dun sa area, basta may tao ka lang talaga na alam masaligan nimo, yung maasahan mo sa ganitong pag-aalaga ng itik. At yun lang muna sa ngayon mga kabebe. Kasi nga ay medyo sumisikat na talaga yung araw. Mahirap na ito sila kontrolin, kasi nga lalabas talaga ito sila sa area. Yan, pabalik na tayo para naman po ay makainom na sila ng tubig, kasi nga gutom, hindi sila gutom.
Hindi talaga na-observe talaga sa katawan nila yung kinain mga kabebe hanggat hindi sila nakakainom. Ngayon, makainom to sila mga kabebe ay good na po yun kahit maglangoy-langoy sila dun sa paliguan nila, wala na tayong problema kasi nga ay yung kinain nila. Mabigat kasi itong palay mga kabebe pag ito ang kinain nila. Mabigat sa kanila, tapos inom sila ng tubig. Sure na talaga itong mga alagang sewa natin na busog talaga na ipapastol natin sila at ilalagay natin sila sa area na matubig na. At yun lang muna sa ngayon mga kabebe. Sana nga po ay nag-enjoy po kayo sa panunood po ng mga alagang sewa natin. Medyo mataas-taas po itong ganapan kasi nga pinapastol nga natin po yung mga alagang itik. At yun nga po mga kabebe, thank you for watching talaga. Sana nga po ay supportahan nyo pa po yung susunod po nating mga updates sa mga sewa natin.